kaliwa, ngayon sa kanan. Kombinasyon. May hangganan ang kaya tiisin ng sinuman. 20 taong gulang si Tyson noon. Hindi pa siya natatalo at inihahambing na sa mga top heavyweight sa kasaysayan. Ngunit ang lalaking naghihintay noon ay dating guwardiya sa bilangguan na ilang taon nang humaharap sa mga pinakamapanganib na tao sa mundo. Mukhang simula pa lang. Narito ang body shot. Medyo malinaw na ang mga mata niya pero hindi pa rin siya ganap na. Marami ang inaasahang manakaw agad si James Bone Crusher Smith bago pa makaupo ng maayos ang mga tao. Ang nangyari sa halip ay 12 rounds ng pag-survive na hindi inasahan ng sinuman sa Las Vegas. Sige. Si Mike Tyson ay may malinis na record na 28 panalo at walang talo na may 26 na knockout. Pinakabatang heavyweight champion siya nang in-knockout si Trevor Berbick sa 2 round. Si Bricot at Mervis nasaktan. Kailangan niyang kumapit at itigil ang laban. Hindi lang siya nananalo ng laban, kundi tinatapos din niya ang karera. Hindi lang kay Tyson natatalo ang mga boksingero, kundi natatakot na sila sa kanya kahit bago pa tumunog ang unang kampana. At yun lang. Tapos na 3 libra ang nakalaan dito. Pero ang lalaki na naghihintay sa kanya sa kabilang sulok ay hindi kilala ang takot. Ang gwardiya ng bilangguan ng Hilagang Carolina, James Bone Crusher Smith. Matagal nang pinatibay ng buhay bago pa man magsuot ng propesyonal na guwantes. Ipinanganak sa Hilagang Carolina at naglingkod sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Sa base militar sa kanlurang Alemanya, siya unang umakyat sa boxing ring at nakuha ang kanyang palayaw. Ang mga lalaking tinatamaan niya ay hindi lang natatalo. Umaalis din silang may bali ang tadyang. Ayos ang balance mo. Nang bumalik si Smith sa bahay noong 1978, gulay, ipinagpalit niya ang kanyang uniforme sa tsapa ng bantay bilanggo sa kulungan ng Borg. Araw-araw tinititigan niya ang mga mata ng mga lalaking walang mawawala. Wala nang halaga ang takot sa kanya. At kapag hindi siya nagtatrabaho sa mga pasilyo ng kulungan, nag-aaral siya. Smith, naramdaman niya ang mulya sa Universidad ng Shaw. Dahil dito, siya lang ang tanging heavyweight champ sa kasaysayan na may degreeng pangkolehiyo. Mag-isa sa laban, hindi. Nagsimula siya magboxing bilang profesional sa edad na 28. Pero si Smith ay malakas at gustong mapatunay sa taas na 6 na talampakan at 4 na pulgada at timbang na higit sa 240 libra. Ang kanyang kanang kamao ay may mapanirang lakas na kayang tumapos ng mga karera. 3 buwan pa lang bago siya humarap kay Tyson. Umakyat siya sa ring bilang dehado laban sa WBA champion Tim Witherspoon. Napabagsak niya ito agad sa unang round sa isang suntok. Nasa panganib pa rin si Witherspoon, muling bumagsak siya. At isang bagong kampeon ng World Boxing Association sa heavyweight, James Bone Crusher Smith. Bago ang laban, sinasabi ni Smith sa lahat ng gustong makinig na hindi pa nakakaharap ni Iron Mike ang isang katulad niya. Hindi pa siya nakakaharap ng kalabang na kayang i-knockout siya sa isang suntok. Tama? Kung matamaan ko si Mike Tyson ng pinakamalakas kong suntok, ma-knockout siya. Walang duda tungkol doon. Hindi naniwala ang mga bahay-pustahan. Inasahan ng lahat ang mabilis na knockout. Pero may plano si Bone Crusher. Hindi ito karaniwang laban. Parehong pumasok sa ring ang 2 boksingero bilang world champion. May sinturo ng CMB si Tyson at sinturo ng AMB naman si Smith. Ang mananalo ay magakamit ng parehong titulo at lalapit sa pagiging undisputed heavyweight champion. Ang pagkarinig ng kampana, tinalikuran na ni Smith ang pagpapanggap ng isang laban. Dinamit niya ang laki at lakas para gipitin si Tyson sa sunod-sunod na clinch. Hindi nakuha ni Iron Mike ang distansya at ritmo na kailangan niya para sa kombinasyon niya. Nagkaroon na siya ng 2 panalo sa loob ng isang round si Bone Crusher Smith. Pero kaya ito laban sa taong dalubhasa sa pagbagsak ng kalaban sa loob ng isang round. May malaking diferensya ng timbang sa pagitan nila. 16 siyam. Paalam. Konti na lang, tinamana ng kanang kamao.
Ramdam ko pa ang hangin mula sa commentary position malapit sa ring apron. Walang dahilan para pagdudahan na siya si Iron Man. Sa ikalawang round, binuksan ni Tyson ang sugat sa mata ni Smith sa malalakas niyang suntok. Pero kumapit at nag-clinch pa rin si Smith hanggang sa binawasan siya ng referee ng 1 punto. Walang pakialam si Smith. Patuloy pa rin niyang ginawa yon. Walang nagpapaubaya sa laban na ito sa ikalawang round. At ngayon ay talagang magulo. Pininasan lang ng kaunti ang dugo sa mata niya, Bone Crusher. Hindi na ako nagtataka sa dikit at banggaan ng laro nila. Palagi ko kaya galit si Tyson sa kanya. Tumama yon. Medyo sumable si Tyson pero tumama ang kaliwang hook. Pero todo kapit talaga siya para mabuhay. Ngayon, tiyak akong aksyon nito ng referee. At pinapapunta niya siya sa neutral corner at binabawasan siya ng 1 puntos dahil sa paghawa. Sa ikatlo at ikaapat na round, patuloy na hinahawakan at niyayakap ni Smith tuwing lumalapit si Tyson. Naiinis si Tyson dahil hindi siya makahanap ng paraan para makalusot. Nakalusot na ang kanang kamao. Si Tyson talaga, naiinis talaga kay Bone Crusher dahil sa pagkapit niya. Hindi ka madidisqualify sa Amerika, maliban kung paulit-ulit na. Tara na! Sumisiga. Huwag maghintay sa kanto ni Tyson ngayon. Bitawan mo ang mga suntok. Ulitin mo. Tara na! Pinupunasan niya ang dugo sa mata niya. Smith. Sabihin ko sa'yo, ang ekspresyon sa mukha niya ngayon, Smith, ay parang walang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko. Nakasimangot siya buong oras. Pansinin mo. Naiintindihan ko naman kung bakit sinusubukan yung pigilan si Tyson sa malapitan. Pero hindi naman dapat kasing lantad ng ganyan. Sa mga round, 5 at 6, patuloy pa rin yung mayakap at nagka-clinch si Smith. Pero hindi tumitigil si Tyson sa pagpapatama ng malilinis na suntok. Kahit na natatamaan siya, niloloko pa rin ni Smith si Iron Mike. Ginagagawa niyang parang biro ang pinakakinatatakutang heavyweight sa mundo na parang ordinaryong boksinggero lang. Sapat na ang nakita ng mga tao at nagsimula ng bumuo. Sinisigawan si Smith na lumaban talaga. Tara na! Kaya pala makakita tayo ng counting yan. Ngayon, may halong estilo ng mga lumang wrestler ang epekto sa atin. Sa ikapitong round, si Tyson ay may ganap na kontrol. Dumating ang pagkakataon ni Smith nang magkamali ng hakbang si Tyson at bumagsak sa paa niya. Itinuring yun ng referee na pagkadulas, pero sumabog na ang mga tao. At sa isang iglap, ang imposible ay tila naging posible. Tara na! Well, halos nakaupo na lang talaga ako sa sahig din. Sa round 8, binawasan muli si Smith ng 1 puntos dahil sa paghawak. Ngayon, masyado na siyang nahuhuli para manalo sa puntos. Isang knockout lang mula sa kanya ang makakabago niyan. Pero hindi interesado si Smith na makipagpalitan ng suntok kay Iron Mike. Sa ikapitong round, talagang pinakawala ni Smith ang ilang delikadong suntok. Ngayon, mula pa simula, siya talaga ang gumagawa nito, hindi ako. Malibang basa ko sa laban sa ganung paraan, akala ko kasi parang wala siyang epekto. Pero baka umaasa siyang mapagod si Tyson. Kailangan niyang gawin yon, pero hindi niya nagawa agad. Malayo na siya sa puntos.
Sapolis! Sapolis! Sumisigaw sila ng numero sa corner ni Tyson. Mga planong numero kung ano man yun para sa mga practice na suntok na gusto nilang ipagawa sa kanya. Parang quarterback na tumatawag ng play sa football team. Masayos na yun, pero hindi pa rin natin si Smith. Pwede naman ilagay sa net. Hindi tumatawag ng break ang surprise. Nakakagulat, sinusubukan niyang makipag-partner sa kanila ng physical buong oras. At may maliit lang na tao na nagtatrabaho para sa'yo. Ayan siya, talagang mahirap ang trabaho niya dun sa loob. Ang kanyang kamiseta ay basang-basa na sa pawis. Tsara na. Mas kamangha-mangha ang tuktok ng Sa mga round, siyam, 10 at 11, si Tyson ay dumidiin ng dumidiin at si Smith ay dumepensa ng dumepensa. Nagtiis siya at patuloy na ginawa ang bagay na nagbibigay sa kanya ng tsansang makarating sa huling kampana. ito dahil sa nervyos pero nakagawian ni Tyson ang pagkibot ng ulo at sinabi niya sa mga tagasulok niya. Maganda ang pakiramdam ko. Kaya hindi siya nag-alala na umabot sa ika-11 round sa unang beses sa karera niya. Sa ganitong bilis, kaya niya lumaban magdamag. Kasama na. Tara na! Sumigaw sila sa corner ni Crusher na gamitin ang left hook sa katawan, pero kalimutan ng right hand. Sinasabihan siya ni ML Griffiths, hindi ako sigurado kung magandang taktika yan. Di ko rin iniisip na mag-aalala si Tyson sa mga suntok sa katawan. Parang tren ng kargamento ang katawan niya, nakikipagsabayan siya, at dumidiretso siyang sumusugod sa'yo parang nasa bilis. Narinig ni Tyson ang usapan sa sulok ni Crush, kaya ginamit niya ang kaliwang hook sa katawan. Tara na! Ilang segundo na lang at matatapos na ang ika-12 round. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Smith, kabilang ang isang malakas na kanang suntok na naramdaman maging ni Tyson. At doon tumunog ang kampana. Umiling si Smith at numiti, na para bang sinasabi. Sabi nila, pambihira kang boksingero, pero hindi mo pa ako natatamaan ng tama. Tara na. Tara na! Kung iisipin ang pinanggalingan ni Tyson, hindi na masama para sa isang lalaking pinag-aaralan pa lang ang larangang ito ang kumita ng $5 milyong bago ang laban nito. May nangaasar na sa huling round, mukhang gusto nilang makita magbakbakan lalo na si Smith. Sigawan ng Tyson mula sa mga tao. Mahirap palabanin ng taong ayaw makipaglaban sa buong 3 minuto ng bawat round. Ayan na ang countdown clock at umaarte na si Smith. Parang sinasabi niya, kontento na siya nakatagal hanggang dulo laban sa iyo. Malakas na kayong suntok yun mula kay Smith, napansin niya pati si Tyson. At magpapatuloy ito pagkatapos ng Nang binasa ang mga iskor ng mga hurado, nagkakaisang hatol, 120 sa 106, 119 sa 107, at 119 sa 107. Lahat ay pabor kay Tyson. malino na panalo sa puntos, hindi ba? Para ko, Mike Sauce. Hoy! Kaya tumayo siya bilang Iron Man. Napag-isa ni Tyson ang mga titulo ng heavyweight ng WBA at WBC. At isang hakbang pa siyang lumapit sa hindi mapag-aalinlangan ng paghahari. Pero may asterisko ang panalo. Walang knockout o kahangahangang palabas. Dumaba si James Bone Crusher Smith ng Las Vegas Hilton na naglalakad. Ipinaalala niya sa heavyweight division ang isang masakit na katotohanan. Hayaring tigilan ang pinakamabangis na boksingero sa mundo, supirin at dalhin hanggang sa dulo ng laban. Ang laban